heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Good Good morning. morning, good Jesus. morning. Good morning sa inyo Good lahat. morning, Jesus. Hello. Kamusta kayo dyan, mga kapatid? Mabuting mabuti. At kayo naman po, mga kapatid, na nariyan sa ating mga pagsama dito sa GMJ na ito. Magandang umaga po sa inyo, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, saan man po kayo naroon. Tunay po na kami natutuwa muli at kami narito, makakashare natin. At salamat sa Diyos, kami po ay binigyan muli ng pagkakataon na ang buhay niyang salita ay lalo pang bigyan sa atin ng buhay sa araw na ito. But before anything else, Sister Cora, meron tayong memory verse for the week. Pwede ba Yes. ikaw na magbasa niyan? Okay, sa Deuteronomy 31 verse 6. Be strong and of good courage. Do not fear nor be afraid of them, for the Lord your God, He is the one who goes with you. He will not leave you nor forsake Nor you. forsake you. At sa Tagalog naman, Amen. Magpakatatag kayo at lakasan nyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh sa inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan. Deuteronomy 31:6. Amen. Thank you, Lord. Again, magandang umaga sa ating lahat. Ang ating pong pag-aaral ay simula ng isang series tungkol naman doon sa true identity nating mga believer, true Christian. Kumbaga sa ano bang authentic sa atin. At sa araw na ito, sisimulan natin yung the very beginning. Kukuha natin sa Genesis 1 yan. At ito'y tungkol sa creation. God created us in His image. Bakit kaya doon nagsimula? Meaning ko, may kaunti akong agam sa topic na ito kasi parang iniisip ko, parang hindi exclusive ito sa mga believer. Para ba ito generic na ibinigay na lahat kayo ay created in the image of God. Kaya lamang talaga, sister, ganyan ang Diyos. For God so loved the world, generic ang pag-ibig niya. Pero those who will believe will be saved. Yun ang ating topic ngayon. So, muna tayo. Pray ka muna, Dad. sige. At pamaya na tayo kakanta at kasi pamaya na tayo kakanta, no? Hallelujah. Mag-pray muna Oh, tayo. let us pray. Okay. Salamat, Lord. Salamat ng marami. Again, Father God, sa pangalan ng anak na si Jesus, hayaan mo na maging kalugod-lugod sa iyo ang bawat salitang aming bibitiwan, ng aming puso't isipan. Salamat pong muli sa buhay na patuloy mong ipinahihiram sa amin at sa buhay mong salita na tunay naman na nagpapalakas at nagpapatibay sa aming pananampalataya. Sa oras pong ito, aming babalikan ang simula ng iyong banal na salita at yun ay sa Genesis at most specifically sa iyong pagpili sa amin upang kami iyong makahawig sa maraming aspeto ng iyong attributes. At ito po ay aming tinitreasure at sa aming pong pagninilay-nilay sa bahaging ito ng aming buhay. Hiyaan po ninyo na lalo naming mapagtibay ang aming pananampalataya sa iyo. Again, Lord, yung pong marinig mo, maramdaman mo sa amin, makikita sa amin, all for your glory, Father. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Lord. So, sige mga kapatid, bago tayo, tingnan nyo yung Bible ha, sa Genesis 1:26-27. At pamaya, siguro sa may kalagitnaan, aawitin natin yung Psalms 139 because it is related to this. So, sabi doon sa Genesis 1:26-27, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image, in the image of God created he him, male and female created he them. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen, amen. So, ang ating nga pong pag-aral ay ang pinamagatan natin ng created in the image of God. This is one of the very, talagang ito po identifying ang mga simula ng true believers. So, meron po akong ang kaunting agam-agam dito, katulad na sabi ko kanina,
dahil nga po parang pinipili ko na yung ating mga pag-aaral, Sister Cora, tulad na nakita mo, na yung specific na, yung ngayon, halimbawa, we are loved, we are forgiven, we are with the Holy Spirit, and we are to be fruitful. Napakaganda rin nun. Kaya nga lamang, eto na tayo, inilid tayo doon sa dapat maging simula natin. Una sa lahat, tayo pinili, kinreate ng kahawig niya, kamukha niya sa maraming aspeto ng ating buhay. Pamaya-maya po, kakantahin natin yung Psalms 139. At yun ho naman ay yung creation na yan, kung paano yung ginawa, ay patuloy na ginagawa hanggang ngayon. At sa wombs ng ating mga magulang, gayon din po ang ginawa doon sa paradise. So, alam natin na ang ating pong tayo bilang tao ay patuloy na nagsasaliksik. Sino nga ba ako? Kung kayo mga kapatid ang tatanungin, kilala po ba ninyo kung sino kayo? Kung saan kayo nanggaling? Saan kayo ngayon? At saan kayo patutungo? Itong ating mundong ito, lalo ang prevailing society, ang kalimitang pinagkukunan ng identity ng isang tao ay nababase doon sa, sa katayuan sa lipunan, sa kanyang trabaho, sa kanyang career, sa kanyang lahat na related doon sa na ang mundo ay something like, kahit hindi natin aminin, yung ang mundo ay may paghanga sa iyong kinatatayuan. Pero napakahirap noon. Ang sabi nga ay kapag ang ating reference ng ating identity ay tungkol sa kung ano ang nakakainggan niya sa mundo upang ikaw nga ay makilala, ay napaka noon, panghanggang dito sa lupa lamang. So it pertains doon sa mga bagay na within ourselves, yung external things, katulad ng ating mga career, katulad ng ating mga ginagawa na hindi naman talaga kailangan sa buhay na ito, pero hindi matibay na pundasyon dahil ito'y affected din ng mga pangyayari sa mundong ito. Ano ba ang mga bagay na ito? Ang mga bagay na ito, halimbawa ay, if you base your identity on things like success, wealth, power, physical appearance, and so on, then we are setting ourselves up for the great disappointment. At kasi ang lahat ng ito ay tunay, napakaganda, lalo't nakikita mo yung progress mo, patuloy at patuloy ang pag-akyat mo sa stairs of success and everything. Pero alam natin, ito'y talagang anytime. Kaya marami po na-stress, nadi-distress because of disappointment. Ano ba yung mga nakaka-disappoint sa tao? Halimbawa nga po, yung mera chismis o ikay pagchismisan, yung sinasabi tungkol against sa iyo, yun ay nakakapagbababa agad ng moral. Ang iyong kasiglahan, di ba, nawawala, sister, pagka napupulaan ka. At yun, pagka may nangyari sa bahay, halimbawa, kayo mag-asawa, hindi magkaintindihan, yung iba nga let's cool off. Medyo hindi kagandahan yan. No? Yan ang hindi natin dapat na pagkakalaan. So, pati ang ating appearance, physically, yung ating strength, talagang pababayan. Yan ay mawawala at mawawala. So, kumbaga sa kung dito tayo pupunta, always related to what the world will say, and then therefore, our identity is not what we deserve. Not what we deserve. So, ang sabi dito din nga ay, we must have our identity anchored kay Jesus Christ. Sa Biblia, ito ay, ang sabi nga, dito sa ating biyasa, we're all created in the image of God. Humankind was created to reflect some of God's attribute. So, kung ito ang ating identity, then ang laging makikita sa atin, most of the time, will be Jesus Christ. Sabi nga sana makita sa akin si Jesus Christ. Sana makita ko si Jesus Christ sa aking paglabas. Sana ang marinig ko ay si Jesus Christ. Sana ang masabi ko ay si Jesus Christ. Ang kanyang mga banal na salita, ang mga ginawa nito sa akin. You can look for your identity anywhere, but followers of Jesus are called to find their identity in Him.
Bakit nga ba ganoon, sister? Ano ba sa palagay mo? Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago, ano? Yes. Yung ating, Dahil mahal na mahal tayo laging ni mahal Lord. na mahal tayo. Siya ay noon, ngayon, at magpakailanman. At magpakailanman. So if you find your identity in Him, you will never ultimately be let down because He has proven time and again na He is trustworthy. Trustworthy ang ating Panginoon. Gayahin mo siya, pagsumikapan mo, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa Kanya, patibayan ng pananampalataya, that is your identity. At yun nga ang susunod nating pag-aaralan. Napakahalaga as you define your identity that God not be just an aspect, para bang an aspect, narinig lang na parang yun ay maka-Diyos. Halimbawa, dami pak na sabihin mo na, I am a Christian, I am religious, parang gano'n, no? I am spiritual, kulang yun. Kulang yun sapagkat ang kinakailangan, yung thorough understanding mo of the identity of your God, of our God. It starts with understanding who He is, sino siya, at ganoon din naman, ano naman ang kanyang pagkakilala sa at sinasabi tungkol sa atin. So again, this is an identity depending on how God sees us, how God is telling us. Again, lahat ng yan ay nasa Bible. Ano yung mga sinasabi tungkol sa iyo, kita ng Diyos tayo, kilalang kilala, mula ng isilang hanggang sa ngayon at hanggang sa dulo ng ating buhay. Ganon ang ating pag-aaralan ngayon. Kaya nga sa mga araw na ito, sa oras na ito, mga kapatid, tayo po ay magsisimula at kikilan natin ang ating Diyos mula sa simula ng mundong ito. At yung nga po ay ang kamanghamanghang pangyayari sa buhay ng tao, ano ba ang ginawa niya bago tayo iniligay sa mundong ito. Sa ating muling pagbabalikan, hindi lamang ang kamanghamanghang niyang pagkalikha sa sanlibutan, but we will focus on the purpose kung bakit tayo ipinagpahuli. Day 6 kasi tayo ika-6 na araw, sister. At ano ba nga at bakit ganito? So, let us start from the very beginning. From the very beginning. Yung ating binasa sa Genesis 1. At ang sinasabi dito ay ganito. Yung sa Genesis 1, ito ay salita ni Moses. Ito ay sinulat ni Moses, the first 5 books of the Bible. And we are looking closely at what God says about humanity. The technical term is anthropology. Pag sinabing study of man, sa technical, dito, sa ating mundong ito, ang tawag daw doon ay anthropology, the study of human being. Pero meron din tayong tatawagin ngayon na spiritual anthropology. Anthropology, ito yun naman yung spiritual, ito yung theory about human beings, spiritual nature, the inherent characteristic of this aspect of human life and its function, operation, repercussion on individual and collective life in relation to His Creator. In relation to His Creator. Anong purpose? Bakit tayo nilikha? Anong purpose nga nito? First of all, this is for His glory. But secondly, because He loves us. Yun naman ang ating agad makikita in summary. So, ano ba yung the right from the start, then we can really get your veering without looking back at the start. So, hindi tayo talaga makaka-move on that past, that solid, kung wala tayong pagbumulan na pinagmulan. Kaya nga ang topic natin ay mababahagi sa 3 bahagi. Ito yung napaka-special, the act of creation. It's so special, naiba. At ang Diyos lamang nakakaalam kung bakit ito ay nasimulan. At ang pangalawa, focus nga tayo sa atin. In the image of God, we are created. And then ang pangatlo ay ano ba ang nangyari nang dumating ang kasalanan? May tinatawag dito ang mga spiritual teachers, ito daw yung buhay at the east of Eden. Eden, the centro of the relationship between God and man. And then nang tayo ay nagkameron ng kasalanan, sinaraduhan, pumunta na tayo sa itinakwil na area ng mundong ito, yung east of Eden. No? Ang ibig sabihin lang yan, when Paul, yung dumating na ang kasalanan, ano ngayon ang naging image ng tao? Bagamat nagsimukha sa kamukha tayo ng Diyos, di ito nangyari. Ano ang nangyari? Yan ang ating alam na nangyari. So let's start. Ang pagkalikha sa lahat ng nilikha ng Diyos, lalo especially dito sa mundong ito. Ang pagkalikha, alam natin ito ay nagsimula sa kawalan. Well, ang
the other interpretation on the Big Bang Theory, the scientist and everything. Pero wag yun, wala yung katotohanan. Nagsimula lang agad sila sa Big Bang, wala silang pinagmulan kung sino ang nag-Big Bang. So this is creation purely by the Word and the powerful Word of God. Masasabi natin na metaphor or isang paghahalintulad, yung pagkalikhang yun ay para bagang ang Diyos ay naghanda ng isang tahanan. So, yung bundok, ang lahat ng dagat, ang lahat ng nariyan, una mo niyang likha. Nagagawa siya ng isang tahanan, isang magandang tahanan, isang napakagandang tahanan na kumbaga sana replika halos ng kung ano ang langit. May kapayapaan and everything. Ito yung nagmula sa kawalan. Wala ito sa kawalan. Dilim, tubig, halos doon lang ang nabanggit. So, after this, so ginawa na ang structure, ginawa na ang wall, ginawa na ang ceiling, ginawa na ang lahat ng nariyan. Pagkatapos, tiningnan ni Lord yung refrigerator. Ano lang ito ha? Metaphor lang ito ha? At pinuno niya ang lahat nating kailangan, lahat ng kailangan ng titira doon. Lahat ng kailangan ng titira doon. So, fully furnished na. Fully furnished. Yan ang paborito kong statement mo eh. It is fully furnished. Fully furnished. And once nakita na yan, that is day 1 to day 5. It's all good. Napakaganda. Mismong ang Diyos na nagsabi, pagka nagsabing, napakaganda, super ganda talaga yan. Super tanggal yan. Dumating na ika-6 na araw. Dito ngayon, nagmula yung tinatawag natin na creation. So, God is involved in all of this. But like all things in the first 5 days, He speaks and it happens. It is creation by decree. It is a creation by decree. Iniutos, sinabi, at talaga namang ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. But then, on the 6th day, ang ika-6 na araw, a radical break in the pattern of this creation. There's a dramatic pause, para bang may kaunting drama. And here comes, para gano'n naman. Nakikita ba? Susundan mo ako? Maarti ako ngayon na kasi masaya ko. Super arte. Super arte. Pinatulan mo naman ako. Kailangan talaga exaggeration mo para Yes. lalong kung saan yung ma-feel ng mga nakikinig. Pero hindi naman exaggerated in the way na, yun na naman, naagawin ko na naman ang acting Diyos na dapat doon nakapokus. So again, hindi ko na super artihan. So, a new kind of action that tells us something important is about to happen. God deliberates. Nakita ko ito sa work ni Pastor Viratani, isang Indian pastor, at ang sabi niya ay nag-deliberate. Ano ba ang ibig sabihin nag-deliberate? Nagkameroon ng deliberation. Kung nagkameroon ng deliberation, sino ang nag-usap-usap? At alam natin, nandun ang Holy Trinity. Maingat na pinag-usapan, and then ultimately, ang sabi niya, let us make. Kung doon sa verse 5, ang sabi niya, let there be. Let there be. Dito naman ay pause for a while. Divine pause. Hindi natin alam kung gano'ng katagal yon. I don't know, split second siguro. Pero ang sabi nila ay, ang isinira sa atin ay ang sinabing, let us make. Let us make. Let us make. Ay, purihin po ang Diyos. Bakit nag-deliberate? Anong pinag-usapan? Yun, akin lang ini-expand further para readable sa lahat ng nakakakinig. Sino nga sila at para kanino? Sino itong pinag-uusapan nilang gagawin sunod? So, He chose to as a tribute to the excellence of men. It was to instruct us and call attention to humanity. Yun ang sabi ni Calvin. Bakit hindi gumaya na lang doon sa una na, let there be man? So they deliberate, they discuss siguro about it in the way they are doing this. Hindi natin pwedeng mapasok yung the way they talk, the Holy Trinity, no? Ang sabi nga ni Calvin ay, this is a choose. Ito'y pinili ng Diyos para tribute to the excellency of men. Excellency of men. Kaya nga tayo sobrang taas, exalted ang pagkakalikha sa atin. So here he deliberates with himself. This is the deliberation. This is a careful discussion, pinag-usapan within God himself as the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Holy Trinity in one God, talking to himself about this second move nila.
Alam natin that dahil sa sabi nga niyang sinabi, hindi lang, let us make man, tapos sinundan pa niya, in our image. So very special tayo. Ang mga nag-usap dito ay siya mismo ang mag-create ng mankind to their image. Wala nang iba pa. Ito yung katikayakan, we are not made in the image of any of His creation, not even of angels or the heavenly host, but we were in the image of God. We were made in the image of God. Ang dami nang naglapa na doon. Napakarami na. Ando na yung, hindi mo na-mention ang tiger, ando na mga deer, ando na yung mga halaman, hayop, na pwedeng sabihin, o likha tayo ng, yun, may unggoy doon. Lumikha tayo ng isang unggoy na walang balahibo. Hindi na gayon eh. Talagang very, very special. At ang sinabi nila, dapat extraordinary, more than above, hindi mo maisip. At sino yon? Sino ang kawangki? Diyos mismo. Yun, Sister Cora, ang sinasabi kong drama at pakipagpasensyahan mo, parang pag ako nga magsasalita, talagang exaggeration. Not from the heart, ano? Yun ang gusto kong ipatyak sa iyo. So, Genesis 1 ay tungkol nga doon sa deliberation. Preparation ng tahanan, fully furnished, and on day 6, ito na yung divine action. Divine action, kasi nga ano bang ginawa dito ng Diyos? Di tulad na nagdaang 5 araw, He used the power, His word, let there be. But here, there was a great preparation. Anong great preparation? Pumili sila, na parang napokonstruct ka talaga, pumili sila ng material, the best of what is they can choose from. Ito, nakita nila, isang luwad. Ano bang luwad sa iba pang? Ano bang Clay, luwad? parang Clay. Sa Tagalog, iba dyan ay Putik. putik. Meron pa isang tawag na mas maganda kaysa putik eh. Anong ginagawang palayok? Yun na nga, clay. Punta natin ng English, clay. Doon na lang tayo, mas maganda yata yung luwad na yon. So there is that selection process. Pagkatapos niyan, here comes the sculptor, the Lord Himself. Hindi basta putik, maging tao ka. Hindi. Pinili niya, tapos kanyang kinrate, iminol. Nilulok. Yan. Nililok siya. Lilok, not necessarily kasi hinubog. Talagang winangki, nilagyan ng ilong, nilagyan ng bibig, ng tenga. Lahat, ginawa. There is that loving touch sa creation, sa kanyang paboritong mga anak. And then, ito na nga tayo. God breathed a soul into him and he came to life. Genesis 2:7. And the first man was born at tinawagan niyang Adam. Breathed. Yung mga hayop, buhay agad. Let there be. Ang mga puno, let there be. Ang mga isda, let there be. Walang hiningahan. But the power of His Spirit also kumuha sa kanila. Pero ito, personal touch. The distance between this new creation and the Creator is actually halos wala. Meron akong nabasa na, okay, lagi nang merong nabasa ang mga susunod yung marinig ha. In the process of giving life, breath with it out. Sa nostril daw eh. Sa nostril. So in other words, it's that close. Almost embracing and then blowing life. Na-imagine ba niyo yung mga relasyon na gano'n, no? With loving touch. With loving touch at talagang very, very personal. What about Eve? Si Eve naman ay di kinuha sa tadyang. Pinatulog si Adan, kinuha sa tadyang, and here comes Eve. That tadyang cannot be a human being unless otherwise the Lord again do the same thing. He breathed life to the tadyang. And so therefore, the first parents of ours are both created by the Spirit, by the power of the Spirit. May tanong ako sa Sister Cora. Kay Sister Nene pala. At sa lahat na nakikinig kay Dr. Mon Pedere, Doc Mon, salamat po sa inyong reseta sa akin kagabi. At kung x-rayin ba ang katawan ng mga babae, ng lalaki? Ng lalaki. Yung bang sumunod ay kulang ng isang tadyang? Sister Rek, kulang ba ng isang tadyang? Anyway.
Kaya ako naman ginawa lang yun. Huwag ka nang pumunta roon. Sabi nga ay, pagka yan ay mai-involve lamang na pataisin ang paghanga sa isang tao, huwag na yon. Puno daw, puno. Sabi nung akin nakita at sinabi ko ilang doktor, puno. Huwag mo nang tatanungin, bakit sabi ni Lord, binawasan ng isang tadyang? Pabayaan mo na doon. Pabayaan mo na doon. Kasi doon sa womb, siya rin ang gumawa nun eh. Hindi naman sinabing, para lang makita na ang Genesis 1 ay totoo, bawasan natin isang tadyang yung hihingan ko sa iyo. Hindi, kasi kailangan natin yan physically. Yung buong buo ang ating ribs dito. So, marami akong itatanong na ganyan, Sister Cora, at huwag mo naman akong sasansalain na sana ay makita natin pareho sabay ang mga katotohanan dito. So, ito na nga. So, again, no angel, no animal, nothing else in all creation is created in this exalted manner. Very special, divinely done by the Lord. He did it to teach us that mankind is unlike anything else in all the visible or invisible creation. We are specially created. We are very, very special to our God. Very unique. Very unique. And this was offered to all of us. If we believe, then thank you, Lord. We are anointed really as your very special sons and daughter. Ang magandang balita, Sister Cora, tama-tama nandiyan si Brother Arnold. This special creative activity of God was not just true of the first man and first woman. Hindi ito one-time deal na ginawa ni Lord. This was not the first and the last. And it was repeated on and on, paulit-ulit, tuloy-tuloy, habang may buhay. At yan ay makikita natin nga sa Psalms 139:13-14. The same kinds of special creative activity in the garden takes place in the womb of mothers. And it's true for each of us. Ito is true sa bawat isa sa atin. Sister Sally, kantahin natin yun. Yung Psalms 139. Thank you, Lord. Hallelujah. Ito, may kopya kami. You created every part of me. You put me together in my mother's womb. I praise you because you are to be feared. All you do is strange and wonderful. I know it with all my heart. When my bones were being formed, you carefully put together in my mother's womb. When I was growing there in secret, you knew that I was dead. You saw me before I was born. The days allotted to me and all that He recorded in your book, before anything of them ever begun. Oh God, how difficult I find your thoughts. How many of them there are. If I counted them, there will be more than the grains of sand. When I awake, I'm still with you. When I awake, I'm still with you. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, yun po yung creation. Ano ba yun? Hindi exaggerated. If you want, I just did
to puntahan yung kaya pang mabasa ng tao. Yung halos ikahawig ng kay Kristo na gumagamit nga siya ng mga metaphor, familiar figure, familiar stories para nga makadagdag. Bagamat ang salita ng Diyos ay sapat na. Oo. So, ngayon naman, pupuntahan natin yung ano bang kahawig nga created in the image of God. So, yun ang ating kalarawan, kundi ang ating Diyos. Genesis 1:27, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Yun na. Ang reflective question ay ganito. Now, what does it mean that we are made in the image of God? Yung contextual reflection nung isa sa ating kinunan, nung sinasabi kong si Sister Brittany Yesudasan, ang sabi niya ay ganito. Sabi niya ay ganito. Moses write this in a culture very used to image of gods. You go to a temple and there's a statue or carving of some kind that represents the God you are worshiping. To that ancient mind, where the statue is, there the God is. It represents the God. And the immediate self is likely some animal or image that is meant to capture something of what the God is like. Kung ito ay kalakasan, kung ito ay kagandahan, tungkol sa fertility, ang nakikreate nila na image or sculptured carved na figure ay yung hayop o bagay, puno, na nagbabadya ng kalakasan, ng kagandahan, ng fertility. Yun ang mga image na nalilok noong mga panahong yun ni Moses. Yun ang panahon na nasulat niya ang tungkol sa Genesis. So therefore, ang nangyari doon ay hindi na siya nagtanong. Hindi siya nagtanong. So, doon sa Exodus 20, 4-6, yun yung second commandment, sabi nga ay, huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran, ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh, ang iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Bawal. Hindi dapat gawin, ni hindi dapat isipin. When they conquered the land of Canaan, they were to destroy all the images used in worship by those nations. Yun ang nasa Numbers 33:52. Ang lahat ay wasakin, lalo ang mga imahe ng mga Diyos na sinasamba nila. There is one image of Himself that God allows, and that is us. We are image of God. Ito lang ang sinasabi, hindi kasama ang tao. Bagamat kaaway na tao, pwede. Pero yun, generically, mula sa temple nila hanggang sa bawat isang sinasamba nila na Diyos na inukit ng tao, lahat yun ay wawasakin, lahat yun ay susunugin. At ang kamangang-maha na isang image, that is the image of God, tayo ang hindi kasama doon. We were saved by that. We are His image and likeness, pero not to be an object of worship in any way at all. Yung mga images na mga gods na ginawa ng mga tao noon, hindi lamang wawasakin sisirain, kundi dapat ay hindi talaga yung sinasamba. Jealous ang ating God eh. Kaya nga mga kapatid, kung sa ating mga tahanan, baka nakadikit sa ating sarili, meron pa tayo mga images na ganito, yung po ay alisin na natin. Meron pa akong isa project sa bahay na gusto kong before the end of August ay matapos na yon. Before the end of August ay matapos na yun. No? So, yun tayo. Meron akong confession na sasabihin sa atin ngayon. Nasabi ko na kay Sister Cora, nasabi ko na sa ilan. Meron kasi akong hesitation nga kung itutuloy ko itong lesson na ito. Kasi sa lesson, yung pagkakasabi na, and they form man in their image. Yung kanya sabi kong sculpture, ginagano, pinili, nililok na ganyan. Ang sabi, in His image. Naalala ko daw yung isang painter. Anong pangalan ng painter na? Ano ba yun?
nag-self-portrait. May kanyang salamin dito, not picture taken, tapos sa kinopya. Ang gusto niya live, na ipipicture niya ang kanyang sarili. So may salamin siya doon. At yun ang kanyang pinipaint na ganyan. Ang ganda raw. Hanggang pamaya maalala kung sinong painter na yon. In the same manner, tinukso ako na sabihin na, so therefore, meron na dong isang Diyos out of 3 na meron ng human nature. At pumasok sa aking isipan, ito si Jesus Christ. Pero walang sinasabi sa Bible eh. Naging human form siya doon pa sa creation, doon pa sa incarnation, doon pa kay Mama Mary. So pinipilit ko yung pagdasal, at ako'y nagtanong sa iba, baka naman may mga Bible text na makukuhanan tayo, hanggang sa, ito na. Nagtanong na ako sa mga may mas malawak na pagkakaalam tulong din dito. At lagi alam ba nyo sinabi, yun din sinasabi ni Mami Ligaya, kapag ikaw ay may tinatanong, lalo sa Bible, lalo matagal mo nang itinatanong at wala ka pang makitang supporting text para dyan, itigil mo na muna. And let God move on. Let the Spirit. Maybe, ibibigyan ka ng word niya within your lifetime. But maybe, baka sa langit na kayo pwedeng magkatanungan. Yun ang pagkakasabi sa akin. So sabi ko, tama nga naman. Pero, ganun pa rin, bilang tao, hilaw pa rin. Kasi para bagang ako'y napaka-technically oriented eh. Gusto ko yung ebidensya para gano'n, Sister Cora. Hindi ko lang masabi sa iyo. This helped yung analysis nung si Brittany na kung itong ating si Moses ay nagsulat ng ganito, tinignan lang niya ang tao. Ang tinignan niya, yung finished product na. Hindi na siya katulad ko nung sino pa man, naghanap pa kung sino ba ang tinuraran nitong mga tao na ito. So kanyang pinuntahan na yung kanyang faith. Naniniwala ako, Lord, ito kami, nilikha mo na kawangki mo. That settles, yun nagbigay sa akin ng magandang kapayapaan. So ito na tayo. At yun ang creation in the image and likeness of God. At yung pa isa, may napadagdag pa pala sa aking pagre-research. Super research. Kaya super exaggerated sa amin, Sister Cora. Yung Greek word doon sa creation, his likeness and image, meron doon ko nakita na tselem at saka demot, D-E-M-U-T-H, tselem, T-S-E-L-E-M. Nang lahat ito ay nagbabadya na in the likeness of something, pero sa bottom line, in the very specific appearance. Para physical appearance. So, naggulo na naman ako. So, thank you, Lord. At dahil nga dito, kay Moises ako pumunta. Ang atin ang pinuntahan ngayon ay, here are the finished product. Let it remain a mystery doon sa mga tanong mo sa buhay. At naganap naman yan na si Kristo ay dumating sa lupa, ang image niya, mismong yung image ng tao. So I don't know kung naapektuhan kayo ito, pero ako po ay talaga naapektuhan. Madali ako maapektuhan pagka tumukoy ito sa technology to something like, anong pruba? Katulad ng mga anak, apo. Daddy, meron ba dyan dinosaurs? Doon sa paradise na yan. Ang hirap sagutin. Ano mami sagot ko? Sabi ko na lamang ay, yung kasi paradise, one part lang ng mundo, sabihin nating mundo. All the rest, iba na yon. Thank you, Lord. Ando na siguro ang mga dinosaurs. Pero nasa Job yan 40, may mga behemoth, may mga dambuhala doon. Anyway, our lesson. Sister Cora, pakibahagihan mo naman kami ng tungkol dito sa natagpuan natin tungkol sa creation. So, the detail stops from there. Very gross ang information. Hindi necessarily physically may model, pero spiritually, yung mga virtues ng ating Diyos, yung kanyang mga attributes ay inilagay sa atin. Pwede bang i-share mo sa akin ang ating Yes. natagpusan dyan? Thank you, Lord.
Alam na alam natin yung ating pinag-aaralan, yung the image of God, na talagang tayo ay kamukhang kamukha at Kawangki. kawangis ng ating Panginoon. Dito meron akong 8 the image of God is in our soul, unang-una. Ang padalwa yung the image of our God is in our soul's faculties, our virtues, our body, our original home in paradise, our dominion, our relationship, and our sonship, yung sons and daughter. Unang-una, the image of God is in our soul. Sabi dito, our soul is a distinct part of us. It's the part of us that isn't our body, but is inseparable from our body. Sometimes, our soul is called our spirit. Ito nga ay sinasabi dito sa Acts 7:59, na alam natin ang kwento ni Esteban. At habang binabato nila si Esteban, nananalangin siya ng ganito, Panginoong Hesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Lord Jesus, receive my spirit. So please take note that the spirituality, invisibility, unity, simplicity, and immorality of the human soul are all features of the image of God. So these images, ayun yung God who is spirit and has no body. Ang padalwa naman dito, ay sabi dito, our soul's faculties, yung katangian, yung kakayahan, yung potential and capability. Within our soul is a deep diversity and unity of abilities. Our souls does these different things, but always as a unity. Our soul is called the heart in the Bible, and the heart overflows into all of our life and behavior. So alam naman natin na lagi sinasabi natin yung soul ay yung ating heart. Sa Proverbs 4:23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Sa Lucas 6:45, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuting mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan, samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan, sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Doon din sa Psalms 19:14, naway ang mga salita ko at kaisipan, kaluguran mo Yahweh, manunubos ko at kanlungan. Our heart longs for God sa Psalms 84:2, nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao ay umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko'y pinupuring buhay na Diyos. So, yun yung sa ating soul faculties, yung may katangian at kakayahan. Ang sunod dito yung our virtues. There was an original righteousness in us that images of God. According kay Francis Turretin, ito ay noon pa, sabi nga, noon pa na nangyari. It was something that could be lost, but it was something we possess. Ang sunod, dahil sa kasalanan nawala na ito, pero sa cross sa Calvary, it was the righteousness of God ang binibigay sa atin. We see it in Adam's naming of the animals and embracing the woman given to him by God. They walk with God in their integrity and obedience. Kahit hindi naman natagalan, but at least for some period of time. So in total, dahil sa kasalanan, nawala ito. Pero sa krus sa Calvary, it was the righteousness of God ang ibinigay sa atin. Ang sunod dito ay yung pang-apat, our body, ang ating katawan. Sabi ni Jesus, God is Spirit, sa John 4:24. Pero sinabi rin sa Bible, sa Psalms 19:1, the heavens declare the glory of God. Sabi sa Romans 1:20, through the heavens, as we saw the invisible attributes of God are made visible.
And so too with our bodies, our invisible souls are made visible. Pero merong sinabi si Brittany Yesudasan, yung source ng marami nating napapakinggan. Sabi niya, there's something else about our bodies as well. Yun daw ating mga tainga. Point to the fact God hears us. Our eyes point to the fact God sees us. Our voice points to the fact God communicates with us. Our hands and feet point to the fact God acts in our lives. So, yun yung our body. Ang sunod yung our original home in paradise. Eden was a paradise, not our final home, but still a paradise. Adam and Eve being placed there points to God's dwelling in heaven. It is a paradise. That's why Jesus could tell the thief on the cross, today we will be with me in paradise, sa Luke 23:43. So, meron dito yung isang katanungan tinatanong ko rin kay Pastor. Dahil natubos na sa lahat nating kasalanan, pati ba ang paraiso na sinarhan ay pinababantayan sa anghel ay nabuksan na rin? Diba? Dito ba naninirahang pansamantala ang mga nauna sa atin? Katulad ni Lazarus? Yun yung mga katanungan sa akin. Anyway, isang sigurado, we're reminded here of our future dwelling with God. A new heaven, a new earth is coming. Where will dwell with God forever. Yun ay sa Revelation 20-21. Ang pang-anim ay yung dominion, authority, and responsibility. God blessed Adam and Eve after they were created by telling them to have dominion, paghaharian ninyo. Hanggang sa ngayon, tayo man nasa tao pa rin ang authority, ang responsibility over all God's creation. All the plants, animal, lahat-lahat yan, nasa tao pa rin ang may responsibilidad. He delegates responsibility to us. Is a real authority even if it is an authority under Him. Ang pangpito ay yung our relationships. Pinakikita o inilalarawan natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating relationship. In relationship, especially in the church, we image God who is 3 in 1. In the church, we are one body, even as we have many parts. Sa 1 Corinthians 12:27, kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Also, sabi ni Herman Bavinck, Adam the father, the Lord compares himself not only to a father who takes pity on his children, sa Psalms 103:13, but also to a mother, si Ibyan, who cannot forget her nursing child. Sa Isaiah 49:15, ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kalilimutan kahit sandali. Di ba yun ang may kanta niyan? So, He disciplined like a father, but He also comforts like a mother. Together, a mutual fellowship, they bear the divine image. Lastly, yung ating our sonship. Anak tayo ng Diyos. Another side of our humanity captured by image is the idea of being sons and daughters of God. A child is an image and likeness of his parents. This is true not just by redemption, but by creation. So dito sa 8 ito, talaga pinapakita na talagang yung image ng ating Panginoon inasa atin na. Kaya bakit pa, ano pang dapat natin gawin? So mahalin natin ang ating sarili tulad ng pagmamahal natin sa ating Panginoon. Kaya kailangan gumawa na tayo ng nararapat dahil tayo nga ay image ng ating Panginoon. So, yes, thank you. Amen. Ang galing, napagaya ka na rin sa akin, ano?
Well, anyway, talagang yun po isa sa mga kapatid, kung inyo pong napapakinggan, yung mga tema na hindi ko matagpuan sa Bible, yung bang paraiso na sinaraduhan, pinabantayan sa anghel, ay nabuksan na? Kung ang langit ay nabuksan na, ito ba'y nabuksan na? Ito ba daw ang tinutukoy na paraiso na pinagdalhan kay Lazarus, kung saan pinangangalagaan ni Abraham, bosom of Abraham? Ito ba ang tinatawag na nung sabihin niya doon sa nakapako sa krus na nagbagong makasalanan ay, ngayon ay dadalhin kita sa paraiso? Ito ba yung paraisong nabuksan? Lahat ay question na kung makakalito lamang sa ating mga kapatid, huwag na natin munang pansinin. Tulad ng sabi nga ng ating founder, ihinto na muna, baka diyan ka mapauko lang ay yung pag-isip at mahabang pagninilay-nilay, puntahan mo na lamang yung ikaw ay mahal ng Diyos, nagpunta rito ang Diyos dahil sa iyo, at kung ikay mananalig, meron kang kaligtasan. Napaka mga question na para bagang ang hirap hindi isi-share, baka kayo may naisip din na gano'n. Well, anyway, idadagdag ko lang, Sister Cora, doon sa sinabi mo, napakahalaga noon. So, accordingly, si Adan daw ay nabuhay ng more or less 130 years old. Pagkatapos nagkaanak sila, ang anak ay si Cain at saka si Abel. Pero hindi naging parang hindi ito larawan ng Diyos kasi may pinatay dumating na kasalanan Nagkameron ulit sila na isang anak at tinawagan niya itong si Seth. S-E-T-H, no? S-E-T-H. So, from there, merong genealogy na inilagay naman. Ano ba sabi rito? When he began his ministry, that is Jesus, he was about 30 years of age. Being the son of Joseph, foster parents, and Joseph is the son of Heli, the son of Enos, the son of Seth, and the son of Adam. He is the son of God. Merong lineage. Ang ibang creation, wala. Pati ang angels, walang pinagmulan. Walang traces ka na mapupuntahan. Basta, let there be. Yun ang napaka-special sa atin, mga kapatid. This is something that separates us completely from angels and animals. Wala silang lineage na may masasabing anak sila ng Diyos. Nilikha sila, pero hindi anak ng Diyos. They are nilikha ng Diyos. There is a special connection between God and humanity, profoundly different from any other creatures. We are His offspring in a way nothing else is. Purihin ang ating Diyos. So yun ang creation, yun ang image of God. Pagkatapos punta na tayo, na-distort, nagbago dahil dumating ang kasalanan. Nagpunta rito ang kaaway upang manggulo, magnakaw at pumatay. Pero hindi papayag ang Diyos. Gusto niyang buhay na ganap at kisa siya. So dumating ang kasalanan. Itong tagpong ito, ang tawag dito ng ibang mga ngaral ay the east of Eden. Eden, the east side, outside of the fence. East of Eden. Nangangakakulan lamang na dahil sa kasalanan, wala na kayong privilege dito. Doon na kayo sa east of Eden. Ano nangyari? Sa labas na yon. Sa labas na yon. Ito'y biblical reference to Adam and Eve's exile from the Garden of Eden. Yung nga sinasabi natin na east of Eden. Spiritually speaking, it speaks to living with a damaged relationship with God. Damaged relationship na with God. Things change radically when sin entered the world. In creation and even in our mother's womb, we were created in the image of God. But did sin remove the image of God in us? Totally bang inalis ang image ng Diyos sa atin? The answer is no. Man's fall into sin did not destroy or remove the image of God, but it disfigured it. It was distorted. It was distorted. Yung sinabi na ulit kanina, sister, na mga virtues, yung mga relation kay Lord, yung mga attributes ni Lord na nasa atin na yung ating soul, yun na na-distort. Pagdating sa physical, ang physical na-distort din dahil nga din sa kasalanan. Pero ito'y na-distort, kaya lamang ito ay recoverable. Pwedeng ma-recover ito. Ano ngayon ang naging epekto ng kasalanan pagdating sa bagay na ito? May sinabi yung isa kong nakita, si Wayne Grodem. Since man has sinned,
he is certainly not as fully like God as he was before. His moral purity has been lost, and his sinful character certainly does not reflect God's holiness. Yung kanyang intellect corrupted by falsehood and misunderstanding. Yung kanyang pananalita no longer continually glorifies God. His relationships are often governed by selfishness rather than love, and so forth and so on. Yun ang naging damage sa tao. Yung image ng Lord na nasa atin, more on the virtues, more on the attributes, yun ang greatly affected. But there is Jesus Christ. Kaya ang pag-asa natin ay naroon. The image of God is what makes man human. Man could not lose the image without ceasing to be what he is. Higit sa lahat, it's only because man keeps his image of God, even in a broken or distorted form, that man is redeemable and worth redeeming. Hindi nagbabago yung purpose. Ikaw ay akin, hindi kita papayagan, totaling mapawala ka sa akin. Kaya John 3:16, ipinadala niya ang kaisa-isang anak because na distorted na ang Son of God in terms of the image. So, without it, God would have no reason to send His Son to die in our behalf. And the result is the image of God was regained. It was restored. If you just believe. If we just believe. Lahat tayo, every single human being, no matter how much the image of God is marred by sin, or illness, or weakness, or age, or any other disability, still has the status of being in God's image, and therefore must be treated with dignity and respect that is due to God's image bearer. Ito pa rin tayo, ito pa rin kayo, bawat isa sa atin, nananatiling dapat nakikita natin si Kristo sa bawat isa. Kaya yung respect due to each one of us is a respect to the Creator. This is respect to the Creator. So, in conclusion, yun. Yun. In many profound ways, we image God. So therefore, let impact how you think of people. Let your influence how you think of people. Let it impact how you treat people. Let it impact how you think of yourself. Let it impact how you treat yourself. Again, go to the commandments of God. Love God. Love your neighbor as you love yourself. As you love yourself. This is a profound implication for our conduct towards others. It means that people of every race deserve equal dignity and rights. It means that elderly people at hanggang doon sa hindi pa pinanganganak deserve full protection and honor as human being. Lahat yan. Sa Amerika, malaking issue ang abortion. Sa lahat, malaking issue ang abortion. They have ways of para mang circumventing the law. Merong bawal na state, merong go 100%, meron namang 6 months. Ay, Bawal dito ka nang sa mag-abort. Pinas. Dito Sa Pinas, walang law na nagpapahintulot. Pero ginagawa. Kung sakali man na kayong mga nakikinig, kami ay nagkameron ng ganitong kasalanan, ang Diyos na may nariyan, salamat tayo buhay pa, makakahingi pa tayo ng tawad. Pero let us promote na a child is not, yung nabasa natin doon sa Mandaluyong, a child is not a choice. It is God's image. Yun ang nakita namin doon. No? Kaya nakakatuwa din naman. So ang letang ito ay mag-iwan sa atin ng pang-personal at pang-isishare natin part of telling other people kung anong ginawa sa atin ng Diyos. At ating ipagmamalaki na talagang kahawig ako ng Diyos at ating ipagpipray na nawa, hindi lamang kahawig dahil nga si Kristo nang mabuhay ay may ganito,
may physical body, meron siyang ulo, ilong, mata, buhok, lahat, paa, everything. Meron si Kristo. So, meron din ako niyan. Kaya kahabit ko si Kristo. Huwag iiwanan yung higit na mahalaga kung sino si Kristo na sinarato pa sa lupa. Yung kanyang mga sinabi, yung kanyang mga ginawa, yung kanyang mga paalaala, yung kanyang beatitudes, yung kanyang commandments, tapos yung kanyang pagkagalit sa kasalanan, at marami pang iba. Yun ang dapat nating pag-ukulan din ng pansin. We remain in the image of God if we will imitate Jesus Christ. Sabi ni Pablo, imitate me as I imitate the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Ano po? So, ito po tayo mga kapatid, nawa po ay sumaatin ang pagpapala ng pangunawa at pagsasabuhay. Let us pray. God, therefore, ito po kami, alam po namin kayo ay nasa aming kalagitnaan, amin pong inaangkin na ang maraming nasabi, naganap, narinig ay naayon sa iyong kalooban. Pagpasensya, patawarin kung ang ilan po rito ay naging personal, muli na naman ikay inagawan ng karangalan. Patawad po. Patuloy ama kami ay nananalangin na sa maghapong ito, kahit man lamang yung message na sinasabi mong lahat ng makakaharap mo ay nilalang ko. Kaya lahat ng makakaharap mo ay mahalin mo. Thank you, Lord Jesus, for your glory, Father. Again, in Jesus' name, Amen. May birthday. Ay, yeah. Happy Batiin birthday. ang mga may birthday. Amen. So, Happy birthday kay Brother Jesse de Guzman. Wow, Sister Laura Danganan. Sister Susana Bukaw. Sister Senya Carino. Brother June Bacani. Sister Leia Montenegro. Brother Roderick Anake. So, Happy birthday sa inyo. Opo. Nariyan na, wala yatang may anniversary? Okay, tawagin na natin si Bong. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid. Happy birthday. God bless you more. God bless you more. Mga ilang announcement po, mga kapatid. Thank you, Lord. Ang una, yung sa East Anniversary, Joint Metro Manila Fellowship. Inayayahan po ang lahat ng fellowship natin sa buong Metro Manila. Ito'y gaganapin dito sa Juan Cainta Auditorium sa Cainta High School, A. Bonifacio Avenue, Cainta, Rizal. Magsisimula sa 8 a.m. August 18, 2024. So, last Sunday, 4, this coming Sunday, plus 7, 11. Sa susunod na Sunday na po ito, mga kapatid. I think dapat nagpakameroon ng pagpapatala dahil malaman po yung food na ipiprepare ng taga-East. Generous is ito. So, ang pangalawa, yung LSS sa Calo, Nasugbo, Mindez, nagaganapin sa August 17, Saturday, 8 a.m. So, itong Saturday na, the Saturday before yung sa East Anniversary. Again, ang East Anniversary sa Metro Manila lang po muna. At yung mga nasa provinces ay pwede rin, pero hindi necessary na pwede pong kayo ay magpa-excuse sa inyong mga sariling fellowship. Yun po sa Calo again Nasugbo, Mindez, August 17, Saturday, 8 a.m. At the Ulais Resort, Karasuchi, Mindez, Cavite, Tagaytay. And of course,
Sa September 14, lahat ng mga taga Quezon City, Caloocan, Makati, Bulacan, meron din tayong LSS. Ito'y gaganapin doon sa Cramsis at ang mga detalye po ay ibibigay sa atin ng mga naka-assign sa atin and then follow pagka dumating na po yung mga isang linggo. Thank you, Lord. At tayo po ay ating pakinggan ngayon ang Repeat New Song of the Week, Magnify the Lord with Me by Sister Sally Bartolome. In Jesus' name, thank you, Lord. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear and be glad. I sought the Lord, and He heard me, and delivered me from all my fears. I will give you thanks, O Lord, and worship you as long as I live. Oh, magnify the Lord with me. Let us exalt His name together. Oh, magnify the Lord with me. And let us exalt His name together. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear and be glad. I sought the Lord, and He heard me, and delivered me from all my fears. I will give you thanks, O Lord, and worship you as long as I live. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His
let us exalt His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. And let us exalt His name together. Second Timothy